Samantala sa ibang mga balita, mahigit isandang pamilya pong nawalan ng tirahan sa isang sunog sa may Scout Borromeo sa Quezon City kanina. At dahil nga po sa bilis ng pagkalat ng apoy, yung ibang mga residente ay nakipag-agawan pa ng fire hose sa mga bumbero. Narito po report ni Dano Tingkungko. Ganito kalaking apoy na ang gumising sa mga residente ng bahaging ito ng Scout Borromeo pasado hating gabi. Ayon sa QC Fire Department, nagsimula sa isang 2-story apartment ang apoy. Mabilis itong kumalat sa hindi bababa sa 50 bahay. Kabi-kabila ang pag-spark ng mga kawad ng kuryente na mabilis na sakop ng apoy. Ang malamig na hangin sa magdamag, nakadagdag pa sa paglaki ng apoy. Sa kagustuhan maapula agad ang apoy, nakipagagawa na ng fire hose ang ilang nasunugan. Habang ang iba, idinaan na lang sa iyak ang lahat. Natutulog na po kami. Biglang may kuryente po na umusok, biglang kumalat kagad. Pagkatapos po, biglang sumabog. Sa sobrang gulat ko, nahakot ko lahat ng mga gamit namin. Pero malapit na sa bahay namin. Kaya hanggang ngayon nanginginig pa nga ako. Ang pamilya ni Aling Flor, tanging nasagip lang ang labi ng bilas na si Pedro Serra. Ang huling lamay itinuloy sa kabilang kanto. Pagkalungkot po, Diyos ko, hindi mo malaman. Nakakapanglambot na hindi mo maintindihan. Parang hindi nyo alam kung saan kayo pupwesto. Wala ho talaga. Nakita mo ni kahit ano, wala ho kaming naitakbo. Wala pang 2 minuto ang pagitan ng pagtataas ng bawat alarma na umabot sa Task Force Bravo bandang 1:00 na madaling araw. Pero inabot ng 2 pang oras bago tuluyang naapula ang sunog. Maliliit yung iskinita natin na dadaanan. So sir, sa tingin niyo factor talaga yung malakas na hangin kaya mabilis? Hindi lang yun, kundi yung mga structure mismo. Kasi masasabi natin na itong mga structure na ito ay gawa sa light material, yung iba. Pero paniwala ng ilang nasunugan, matagal daw ang responde ng bumbero. Ang tagal po ng bumbero. Sobrang siguro po mga 1 oras bago dumating. Ang tagal ng bumbero kaya lahat ng po ng bahay nasunog. Ang bumbero siguro mga kalahating oras bago dumating eh. Kaya marami pa rin nadami na bahay. Natagalan silang tumawag. Kung yung tawag sa radyo, natawagan yung truck natin pagdating dito, naka-second alarm na agad sila. Ibig sabihin, pagdating nila dito, napakalaki na ng apoy, nandito na sa tabing kalsada. So nagkaroon ng delay sa pagtawag. Dano Tingkungko, GMA News.